Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, naabusalan na, karma na-suspend na, OMG biglaan to, Kongreso todo depensa na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ating nga alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan mga kababayan, ito isi-share po natin Kamara, nako. Ito po ito po yung sinasabi kong yung Kongreso, todo depensa kay President Bongbong Marcos Jr. Kamara walang nakikitang dahilan para siyasatin ang confidential funds ng Pangulo. Bigyan po natin ng reaksyon yan maya-maya mga kababayan. At ito pa, former President Duterte, nako talagang itong Kongreso talaga sentro di umano ng Grand Criminal Enterprise noong drug war. Ayon po yan kaya Congressman Romeo Acop. Itong si Acop tumanda na pero hanggang ngayon mahirap talagang aminin ang isang mabuting nagawa ng isang tao na medyo hindi mo sinusuportahan ngayon, di ba? Ito pa mga kababayan, Senate President Chis Escudero, nanindigan na zero subsidy ang PhilHealth sa 2025. Itong balitang ito mga kababayan ang nagde-trending ngayon. Marami po ang pumiyak na mga PhilHealth contributors patungkol po dito. Alright, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. At eto nga, simulan na po natin dito po sa sinasabi kong todo depensa ang Kamara. Ito mga kababayan, hindi magkakaroon ng investigasyon ang Kamara sa confidential at intelligence funds ng Office of the President dahil wala naman daw silang nakikitang dahilan para siyasatin ito ngayon. Ito lang mga kababayan, pero bakit kaya Vice President Sara Duterte bigla na lang kayong meron nakitang dahilan? Diba? Tapos ito nga ang malupit yan mukhang na-set up nga lang si Vice President Sara Duterte. Kung talagang titingnan natin yung oras, or yung origin yan ng confidential intelligence fund ni Vice President Sara Duterte, ito pala ay nanggaling sa Office of the President. Di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, wala kayong nakikitang dahilan para siya sa atin. Well anyway, for example na lang. Hindi na lang for example, kasi nangyari naman talaga. Dito po, sa pag-iimbestiga ninyo sa Confidential and Intelligence Fund ng Vice Presidente, hindi ba sumagi sa isip ninyo kung saan nanggaling ang intelligence fund na yan? Kasi kung naisip nyo yan, malamang sa malamang, mga kababayan, tinawag nyo po ang Office of the President para umattend dyan sa hearing na yan at magpatunay na sa kanila galing ang confidential fund na yan. Pero bakit ngayon? Bakit todo depensa po kayo? Na wala kayong nakikitang dahilan para siyasatin ito. Wherein, nakikita po ng taong bayan na ito na ang dahilan. Pwede namang maging dahilan na i-compare, para magkaroon ng mas matibay kayong investigasyon, di ba? I-compare nyo yung paggastos ng Office of the President at paggastos ni VP Sara. Kung may makikita ba kayong mga piatos, chicheria doon sa mga resibo, kung mayroon man, yung confidential fund ng Presidente, di ba? Ang nakikita ko lang talaga dito, mukhang nabusalan mga kababayan, itong mga congressman, hindi natin alam kung ano or magkano, di ba? Ang importante, alam po natin, na talagang hindi po nila talaga yan masisilip, hindi talaga nila makikita yan na mga dahilan. Kasi po, kapag nakita nila yan, baka walang dumating na biyaya, di ba? O ano sa palagay nyo mga kababayan? Nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan na naman po itong ating mga congressman. Well anyway, Sila po ang nasa kapangyarihan
Pero mga kababayan, next year, we have the power, di ba? Tayo naman po ang may power kung sino pang gusto natin iluklok dyan. Kung gusto nyo po na magpatuloy ang ganitong klaseng kalakaran, aba, sige. Iboto natin sila ulit. Diba? Papanalunin natin sila ulit. Yun lang yun eh. Grabe po. Todo depensa agad. Wala pa man, di ba? Wala pa mga sinasabing investigasyon. No, wala kaming nakikita nga dahilan. Magkakaroon din yan ng dahilan, I think, in the coming years. Lalo na po, pag may maupong bagong administrasyon, nako, maraming dahilan po ang lalabas para imbestigahan yan. Yan ang nakikita natin, no? Na posibleng mangyari dahil sa ginagawa ninyo. Eto mga kababayan, former President Duterte, utak or sentro ng Grand Criminal Enterprise na sinasabi ni Congressman Acop. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. Nasa umano'y sentro ng isang grand criminal enterprise si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Antipolo City Representative Romeo Acop, ginamit umano ng dating Pangulo ang war on drugs upang protektahan ang mga pangunahing tauhan sa illegal drug trade at mapuksa ang kompetisyon. Anya, ang napakasikit pa rito ay nauto ang taong bayan sa plataporma ni Duterte kontra droga. Base ito sa 13 pagdinig ukol sa umano'y koneksyon ng drug trade, Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Batay sa testimonya, natukoy na ang mga nakaupo sa gobyerno mismo ang umano'y nagpalaganap ng problema ng droga sa bansa, tulad ni na Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Nangako si Acop na hindi titigil ang komite sa pagsisiyasat sa isyung ito at magsusulong ng mga reforma upang di na maulit ang ganito nga pang-aabuso. So yan mga kababayan, napaka-negative po talaga ng effect, no? Para dito sa mga hindi nila tanggap sa kanilang mga sarili, no? Na yung ginawa po ni former President Duterte ay napakaganda, no? Para sa ating tayong pong nakinabang nung panahong yun, no? Napakaganda po. Like for example na lang, ako talaga naniniwala kay Congressman Acop kung talagang lahat po sila ng mga congressman ganun ang sasabihin. Pero sila lang natuwadkom eh. Bakit po si Congressman Richard Gomez, at yung mayor na si Jose Torres Gomez, mga kababayan, napaka-positive po ng kanilang pagtingin doon po sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Diba? Depende po yan siguro sa tao. Kung ikaw po ay may galit sa mga Duterte, yun po, no? Si Congressman Acop, siguro po may galit ito sa mga Duterte, no? Bakit hindi ba nakinabang yung barangay mo? Hindi ba nakinabang yung distrito mo doon sa ginawang war on drugs? Hindi ba naging payapa? Hindi ba nagkaroon ng disiplina ang mga tao? Tanong ko lang. Kasi napaka-negative po ng impact para sa inyo, no? Ng ginawang war on drugs. Ngayon, ginawa mo pang mastermind si Duterte, si former President Duterte. Congressman Acop, no? Kung meron po kayo talaga, yung committee ninyo, kung talagang tinutukoy po si former President Duterte, Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, no? Kung talagang meron po kayong ebidensya, kasuhan nyo na po, please. Di ba? I'm begging you, Congressman Acop, no? Nagmamakaawa po kami sa iyo. Kung talagang meron ka pong ebidensya, kasuhan nyo na po si former President Duterte para maputol na po yung dila ninyo sa kakadaldal na kung ano-ano. Diba? Kasuhan nyo na po para matigil na po yan. Bakit pinatatagal nyo pa yan? Diba? Kasuhan nyo na po kung gusto nyo talaga yan na makulong sila. No? Habang nandiyan pa kayo nakaupo sa pwesto nyo, kasi sa susunod na taon, hindi na po ninyo alam. No? Ang posibleng mangyari, maaaring manalo kayo, maaaring hindi rin, di ba? O kaya ngayon, kasuhan nyo na po na magkaalaman niya kung meron po kayong ikakaso. Yan, napakatindi pong statement na yan, na sentro ng Grand Criminal Enterprise. Kailangan mapatunayan nyo po yan sa korte.
Ha? Kasi kami, yung mga taong bayan, hindi naman kami naniniwala dyan na siya po ang sentro, siya po ang mastermind. Di ba? Kayo lang po na may mga galit or kayo mga nabusalan dyan sa kamera. Nasa palagay niyo mga kababayan. I-comment nyo na lang po sa baba. At eto nga ang matindi. About naman sa PhilHealth, Senate President Jesus Escudero, nanindigan. Ito, pakinggan po natin to. Gan si Senator Francis Chis Escudero sa naging desisyon ng Bicameral Conference Committee na hindi bigyan ng subsidiya ang PhilHealth para sa 2025. Ito ay dahil mayroon naman daw umanong 600 billion pesos na reserve fund ang PhilHealth na sobra pa hindi umano naman raw nila nagagamit. Ayon sa senador, isa rin itong paalala sa PhilHealth na gawin ang kanilang trabaho at gamitin ang pondo para sa mga miyembro, alinsunod sa itinakda ng kanilang charter. Binanggit rin ni Escudero na may utang pang 450 million pesos ang PhilHealth sa Sorsogon Provincial Hospital, gayon din sa iba pang pampubliko at pribadong ospital sa bansa. So yan mga kababayan, no, napakalaking question mark, napakalaking irony. Sobra-sobra daw ang pondo, di ba? Kaya nga meron tinatawag na excess fund. Yung PhilHealth na almost 90 billion na gustong na transfer na nila. Nagkaroon na ng PRO kasi meron pong mga nag-umapila. Papunta po sa National Treasury. Ngayon, ang sinasabi kong napakalaking irony, question mark, bakit magkakaroon ng napakalaking utang, no? Ang PhilHealth sa iba't ibang ospital ng ating bayan, ng ating bansa. Ha? Gayong meron naman po itong excess fund, di ba? Kaya nga hindi po sila bibigyan ngayon, no? Ng pondo, isi-zero nila yung budget ng PhilHealth sa 2025 kasi marami daw pera ang PhilHealth. Naloko na. Yan pong masasabi ko mga kababayan, naloko na. Kung talagang marami po or malaki po ang pondo ng PhilHealth, bakit po ang ating mga kababayan pag pumupunta sa ospital ay nagbabayad pa rin? Diba? Maliit lang naman ang sino-shoulder po ng PhilHealth. Ngayon, kung talagang malaki po, no, ang pondo ng PhilHealth, bakit hindi na lang po ilibre, no, yung mga contributors, no? Libre lahat. Kasi malaki naman yung pondo eh. Kaysa naman matambay lang dyan, di ba? Makukurap lang. Ilibre nyo na lang para sa mga mahihirap. Para sa mga senior citizens, di ba? PWD, walang trabaho yan pero cover po sila ng PhilHealth. Bakit hindi na lang po ilibre, mga kababayan? Di ba? Yun po ang Tapos ito, di ba? Every year, talagang merong merong nakalaan na pondo para sa PhilHealth. Saan naman kaya nila gagamitin yung pondo ng PhilHealth ngayon, yung budget ng PhilHealth ngayon, saan nila gagamitin kung hindi nila ilalagay sa PhilHealth? Mapunta na naman po ito sa pamimigay ng ayuda. Diyos ko po. Anong ginagawa nyo sa Pilipinas? Huwag naman puro ayuda. Ba? Nakakainis na po. Bakit? Wala naman sakuna. Ayuda kayo ng ayuda. Gumawa po kayo ng mga proyekto na mapapakinabangan ng taong bayan. Huwag po puro ayuda. Ito nga talagang ini-stress out ko ito. Pag puro ayuda lang po talaga ang gawin ninyo, wala. Matatapos po ang termino ninyo. Tamad na. Ito nga. Di ba? Meron na po tayong kasabihan dyan Huwan tamad. Di ba? Pilipino yan. Huwan tamad. Ngayon, baka hindi na lang po si Juan ang maging tamad. Ha? Naku po. Dahil sa ginagawa ninyong ayuda ng ayuda. Pag meron na tuloy calamity, yan, nagkakagulo na, natataranta na kayo kung saan kukuha ng pondo. Ano ba yan? Ano bang gobyerno meron tayo ngayon? Puro ayuda pong nakikita natin. Hindi po ito long-term solution, mga kababayan. No, dapat ito na iisip rin ng mga ng mga congressman at senators, di ba? Na itong pamimigay po nila ng ayuda ay hindi po long-term solution. It is very short time. Bakit? 1 week? 2 weeks?
Minsan nga, 3 days lang, wala na po yung ano ninyo eh. Inaayuda ninyo. Oh, mag-aantay na naman po. Nako, talaga naman ako mga kabayan. Ginagawa na po nilang negosyong ayuda. Is ayuda a business? Is a new form of pork barrel? Nagtatanong lang po. Grabe, ano pong masasabi nyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po at ito. Pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ito ang mainit na pinag-uusapan ngayon ng marami sa ating mga kababayan. Senate President Chis Escudero patatalsikin daw bilang Senate President matapos lumabas ang mga balitang may umuugong di umanong kudita sa Senado. At ang layunin nga ay patalsikin si Senator Chis Escudero at ang ipapalit di umano ay si Senator Cynthia Villar. Totoo ba kaya ito mga kapanig? Ating alamin sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, chismis lang daw ang balitang kumakalat. Ito ang naging opinyon ng Senator JB Ejercito kaugnay sa umuugong na namang planong pagpapalit ng liderato sa Senado. At banat pa naman nasabing senador ay marami pang ang trabahong nakabinbin sa Senado na mas dapat bigyan ng priority. Lalo't mahigit 1 linggo na lang ay Christmas break na ng Kongreso at Senado. Banat naman ng iba pang senador ay wala naman daw lumapit sa kanila para patalsikin si Senator Chis Escudero. Nagsimula ang lahat ng ito nang lumabas sa ang pahayagan na si Senator Cynthia Villar di umano ang planong ipalit sa pwesto bilang Senate President ni Chis Escudero. Ngunit nang sa ngayon ay mismong si Senator Cynthia Villar ay itinanggi may katotohanan ito. Habang dagdag naman ni Senator Bato de la Rosa, bagamat walang nangungumbinsi sa kanya na patalsikin sa pwesto si Chis Escudero, ay susuportahan daw niya kung sakaling si Senator Cynthia Villar ang papalit na Senate President. Naniniwala naman ang maraming senador na isang malaking bagay ang manatiling Senate President si Senator Chis Escudero, lalo pat may nakaambang impeachment case laban kay VP Sara Duterte na maaaring umakyat sa Senado balang araw. At maging si Senator Alan Peter Cayetano ay naniniwalang espekulasyon lang di umano ang kumakalat na kudita sa Senado. Samantala ay ayon naman kay Senate President Chis Escudero na natatawa na lang umuugong na balita na pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Hindi raw siya nagko-comment sa nasabing rumors or chismis dahil katulad daw ng lagi niyang sinasabi, mananatili lang itong chismis hanggang hindi pa ito nangyayari. Matatandaan na noong buwan ng September ay umugong na din ang balitang patatalsikin si Senator Chis Escudero at ang usap-usapang ipapalit daw sa kanya ay walang iba kundi si Senator Jinggoy Estrada. Ngunit wala namang nangyayaring kudita. Ngunit sa kabila nito ay marami sa ating mga kababayan ang tila gustong mapalitan si Escudero bilang Senate President dahil banat pa nila at masyado itong sip-sip, one-sided at mayabang kaya't hindi ito bagay na maging Senate President. So yan mga kababayan, totoo po, sip-sip no? Itong si Senate President Chis Escudero, biruin mo ba naman? Kung hindi ka sip-sip, talagang magre-re ka po ng todo-todo kung gagawin kang waiter doon sa Malacanang, di ba? Dahil nga sip-sip, wala, okay lang yan. Sige, gawin mo akong waiter. But at the end of the day, gawin mo rin akong Senate President. Diba? Well, anyway, mga karibin natin, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito. Comment lang po sa baba para at isa lang po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.